Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. 4 na dekada matapos ang EDSA Revolution, hindi sinamantala para mabago ang sistema. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Rovic Manuel. 4 na dekada matapos ang makasaysayang EDSA People Power Revolution, malaking tanong ay kung kamusta na nga ba ang lagay ng Pilipinas ngayon? Isa itong hindi malilimutang karanasan ng mga kababayan natin noong Pebrero ng 1896 na namuhay sa maghahalong takot, tapang at pag-asa. Pero sa pananaw naman ng dating senador na isa sa nanguna noong EDSA Revolution at ang lider ng Revolusyonaryong Alyansang Makabansa o RAM, naging mabagal umano ang nakikita niyang pagbabago at tila hindi umano sinamantala ang pagkakataon para mabago ang sistema ng bansa. Ito ang sinabi ni former Senator at DICT Secretary Gringo Honasan sa panayam ng DZRH. Meron naman pagbabago, pero hindi yung inaasahan natin na mabilis na pagbabago. Sinamantala natin yung pagkakataon para yung mga systems breakdown, yung mga sistema sa isang demokrasya na parang humina, no? Hindi gumagana. At yung tinatawag na pinsala sa mga institusyon natin, parang mabagal. Hindi na naman natin sinamantala yung pagkakataon para ayusin yung sistema. Ayon kay Honasan, dahil na rin sa kabi-kabilang balita at isyu ng korupsyon, isa sa mga dapat maalala nating mga Pilipino na diwa ng EDSA Revolution ay kung gaano pinagpala ang ating bansa at mas bigyang halaga ang ating pagka-Pilipino. Aniya, maaaring sa kasalukuyan ay tila magulo at nakapangihina ang umiiral na magkakaibang kulay ng politika, pansariling agenda at makasariling pamamahala. Ngunit iginiit na nararapat lamang na patuloy na balikan ng mga Pinoy ang pinakamainam na diwa na iniluwal ng EDSA. Parang hindi tayo nalihis dun sa sobrang habulan ng habulan. Lagi tayong pro ganito, anti ganito. Bihira ko marinig yung pro Pilipino. So kailangan siguro paingtingin, no? Bigyan ng halaga yung pagiging Pilipino natin. Sa uli nagbalik tanaw muli si Honasan sa kung paano ang mga mamamayang Pilipino ang nagkaloob sa Pilipinas ng marangal na pwesto sa kasaysayan at ipinakita sa mundo na posible pala ang pagkakaisa para sa mapayapang pagbabago. Gunitain na lang natin yung EDSA sa puso at sa pag-iisipan natin, no, para maalala natin, no? One shining moment in history kung saan natin nilagay sa mapa ng kasaysayan ng mundo na pag nagkaisa pala yung kasundaluhan na naglilingkod sa taong bayan at yung mamayang Pilipino, pwede pala yung mapayapang pagbabago. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 18 barko ng China, namataan sa WPS sa nakalipas ng isang linggo, pagtatayo ng istruktura sa Bajo de Masinloc, pinabulaanan ng AFP. Bukod pa rito, walang namomonitor ang Armed Forces of the Philippines na anumang istrukturang tinatayo ang China sa Bajo de Masinloc. Ito ang inihayag ng AFP, taliwas sa naging pahayag ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na nagtatayo na umano ng istruktura ang China sa lugar. Sa pulong balitaan sa Campo Aguinaldo ngayong araw, sinabi ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang kanila lamang nakikita ay ang iligal na presensya ng mga barko ng China. Mula sa usapin naman ng mga armas na nakikita sa Scarborough Shoal, sinabi ni Trinidad na ito'y sa mga barko ng China na iligal na nananatili sa nabanggit na karagatan. Batay sa datos ng AFP, aabot sa 18 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea sa nakalipas na isang linggo. 9 na barko ang namataan sa Bajo de Masinloc na binubuo ng 4 na barko ng People's Liberation Army Navy, 5 China Coast Guard, habang 4 na barko ng China Coast Guard ang namataan sa Ayungin Shoal, 3 sa Escoda at 2 sa Pag-asa Island. Our monitoring is that we are aware of the illegal presence of the PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia vessels in the vicinity of Bajo de Masinloc. There are appropriate security measures in place to include a more robust maritime domain awareness posture of the AFP. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.